Agaw pansin ang tanong ni Vice President Sara Duterte kay Kabataan Representative Reneco kung may kaugnayan ba o magkamag-anak sila ni Saldico. Agaran namang nilinaw ni Reneco na wala silang anumang family relationship sa kinatawan ng Bicol na si Saldico. Isa si Reneco sa mga bumabatiko sa Vice Presidente, habang si Saldico ay isa naman sa mga itinuturong kasabwat sa mga flood control budget corruption. Tila senaryo ng mga magkakaklase ang nangyari kahapon sa Senado, kung saan pinalibutan ng mga senador si Senate President Tito Soto. Maririnig sa recording video ang sinabi ni Senator Bato de la Rosa na ginawa kang tuta ni Martin. Bakit mo sinabi na tuta mo si Martin Romualdez? If you put that way, the Constitution goes down. Masakit sa amin yon dahil miyembro din kami ng Senado. Ikinatuwa ni Elias Lintukan at ng kanyang banda ang resulta ng legal battle nila laban sa kanilang dating manager na si Beverly Labad-Labad. Naglabas kasi ang Regional Trial Court Branch 17 granting Elias JTV ban ng injunction kung saan nagsasabing habang tumatakbo ang kaso ay hindi muna pwedeng makialam si Beverly sa mga professional affairs ni Elias at ng banda. Senator Rodante Marcoleta sinabing ko kumprontahin si Justice Crispin Remulla sa pagtanggi nitong ilagay sa Government Witness Protection Program ang mag-asawang Sara Diskaya at Curly Diskaya. Nauna nang sinabi ni Remulla na kailangan munang ibalik ng mga Diskaya ang perang nakuha nila sa Anomalous Project bago sila ilagay sa Witness Protection Program. Senator Robin Padilla isinusulong ang dagdag 150 minimum wage para sa mga manggagawa. Sa kanyang Facebook account ay sinabi nitong isusulong ko po ang dagdag 150 minimum wages dahil naniniwala po ako na karapatan ng bawat manggagawa na makapamuhay ng may sapat na kita. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin ay tungkulin nating tiyaking hindi lamang sila nakakasabay kundi may kakayahang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa isang panayam ay nagbigay ng saloobin si Piolo Pascual sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Nanawagan ito sa mga politiko na wag sanang dagdagan ang paghihirap ng mga ordinaryong Pilipino dahil nasa mahirap na ang kalagayan. Nakakapikon. You have this flood control project issue and every day you see your fellow men having a hard time trying to get by. Sana magkaroon ng konsensya ang mga tao kasi nakakahiya tayo. Sana makonsensya sila. Wag nyo na nakawan yung mga tao. Nahihirapan na nga, lalo pang pahihirapan.